Kayo rin po, sana po nakapag-tour na rin po kayo. Iya po. Okay, wala na pala kumikikwento nito. Ganito na lang tayo. Kwento ka kuya, mas maganda. Kami hindi kami nakapag-tour sa inyo lahat, no? Welcome po sa Las Casas, Pilipinas, Diakusal. Yan, ako nga pala si July. Kaya lang ito ay April na. Unang-una ko sa inyo yung ilog na binabaybay natin. Ito ay natural river. Kung saan talaga totally ang dating ilog na maliit ay pinalaki ito. Ang lumaki ito, naging kombinasyon ng dagat kung saan ay nagsalubong yung alat at tabang. Kaya tinatawag nila ito na alabang. Kaya tinawag na alabang kasi nagsama yung alat at tabang. Yan ang pangalan ng ating ilog, Magol River. Nakikita nyo naman simbahan, yung nasa harapan natin. Replica naman siya ng simbahan ng Balanga, Bataan, St. Joseph. Ano siya? Parokya na nga, no? Kahit hindi pa talaga totally natapos, napapagdawsan siya ng misa o kaya kasal. Marami na rin talaga kinasal dyan. Kaya lang yung mga kinasal ngayon, hindi lang namin alam kung hanggang ngayon ay sila pa rin. Joke lang po ha. Yan po yung replica ng simbahan ng Balanga, Bataan. Yung nasa kanan naman natin na bahay, yan naman po yung ating kasabinyan ng Binyan, Laguna. Bahay naman po siya ng nanay ng ating pambansang bayaning Jose Rizal. Bahay pa po siya ni Teodora Alonso. Galing pa po yan ng Maranao, Mindanao. Sa pagmamayari nito ni Torogan Sabino El Lacua. Kaya lang, yung nalang bahay na to, hindi ito napapasok o nararating kasi wala pa siyang maayos na danan papunta riyan. Ang nalang bahay na yan, makikita nyo lamang sila sa malapitan pag kayo ay nakasakay sa balsa. Ang nalang bahay na yan, hindi mo napapasok o nararating, kaya ang tawag namin dyan sa ngayon ay bakante. Pag may nakapasok o nakachikit sa namin tatawagin dito na occupied. Original po yung nagaling ng Maranao, Mindanao. Yan po yung simbahan ng replica ng Balanga, Bataan. Pero yung mga nakaupo, nakatayo, mga original po yun. Hindi yung replica. Makikita nyo yung ating original na ilog. Ayan po siya sa kanan. Ganyan lang kalaki talaga totally yung ilog na to. Ang ginawa dito, dahil masyado sa maliit, pinukay, pinalaki. Lumaki ito, naging kombinasyon ng dagat. Kaya nagsalubong yung alat at tabang, kaya tinawag nilang alabang. Alabang? Ito naman nasa kanan natin, ang puting bahay na to, yan naman yung galing ng Quezon City, yung Manila. Yan naman yung bahay na almost 20 years nakatayo sa Maliti Drive bago na ilipat sa Las Casas. Yan po yung bahay na pinagsusutingan nila noon. Gaya ng ukatukat, pira-pirasong pangarap, o malunggarilis, kakabang-abang. Yan po yan, yung puting bahay na yan. Nung napunta naman dito sa Las Casas, yan naman yung aming reception yan. Yeah. Kung saan dyan kayo nagpa-register kanina, bago kayo nakapasok sa loob. Kaya kung may mapapansin kayo sa pamamahay na yan, huwag kayong magtataka kasi yung bahay natin galing ng Baliti. Pero nakikita nyo ng mga yung tao yun ha, hindi morto yun ha. Mamaya pa yung morto, joke lang. Yan pa yung galing ng Baliti Drive. Makikita nyo naman nasa harapan natin, yung mga design ng mga sumasayaw, yun po yung bahay na tinatawag namin na authentic houses. Kaya naman tinatawag siya na authentic na po talaga total ito, almost 95% talagang
rin dyan yung may-ari ng bahay. Yun. Yan, galing po yan ng San Juan, Batangas. Natayo naman siya ay year 1920 sa pagmamayari ni Don Enorio Marasigan Magtibay. Yung kanyang design naman sa pader na yan po yung tinatawag na broken tiles o tiles mosaic. Kasi sayang yung tiles kung itatapon, ang ginawa nyo, recycle ito para mapakinabangan. Katulad yan, nakakuha kayo ng idea sa mga tiles. Pag gawin nyo sa bahay kung may tiles kayo, bakbakin nyo, gawin yung mosaic. Kaya pag kinulang kayo, tumingin kayo sa katabi ng bahay at bakbakin nyo na rin. Yan, ako Good. Yan naman nasa harapan natin na pamamahay, kung nasa tapat natin mismo sa harapan. Yan po yung bahay na pinakamatanda dito sa Las Casas. Pero sa buong Pilipinas, pinakapangalawa siya na pinakamatandang bahay. Yung bahay na to natayo sa year 1744. Ang galing po yan ng Mayhay, Laguna. Pinakapangalawang pinakamatandang bahay sa buong Pilipinas. Sa pagmamayari naman ng mga Ordovisa family. Kung saan yung mayari nito ay 3 beses nagpalit ng kanilang apelyido. Una nilang apelyido Masasas, pangalawa Pangutangan, pangatlo ay Ordovisa. Kaya nagkaroon sila ng pangutangan kasi ang business nila noon nagpapautang. Money. Kaya kung anong business nyo, pwede nyo maging apelyido. Kung sakalang business yung bibita kayo ng bigas, gawin yung pabigasan. Kung kaya naman na tumatanggap ng sanla, gawin yung pasanglaan. Galing. Nakikita niyo mga design sa kanan natin. Ngayon po yung mga nangingisda. Ito yung isda nila sa gitna. Ay ganyan ang kanilang itsura, mga nagbabatak sila ng lambat. Kaya hindi pa talaga totally tapos ito. Ito nasa kanan natin na bahay. Yan po yung galing ng Pasay, Manila. Yan yung kulay puti naman na yun na nasa harapan, galing sa ng Malabon. Yan yung nasa likod ng puti, yung binubuo galing sa ng Angat, Bulacan. Yan ito naman nasa kaliwa natin na may kalabaw na pinipigilan baka tumalon. Yan, inspired po yan ng ating UP Oblation. Tawag namin dito Plaza Guillermo sa gawa nito ni Guillermo Tolentino. Kung saan si Tolentino siya po itong national artist. Siya po may gawa ng Oblation at saka monumento ni Andres Bonifacio. Na bahay na may mga design na ibon. Yan naman yung galing ng Candaba, Pampanga. Natayo siya ay taong 1800s sa pagmamayari ni Tomas Cardenas Reyes at ang kanyang asawa na si Concepcion Viola. Si Concepcion Viola, relatives niya si Maximo Viola. Si Maximo Viola, kaibigan din niya si Dr. Jose Rizal. Kung saan si Maximo naman na nagparang ng pera kay Dr. Jose Rizal para matuloy lamang ang kanyang Nole ni Tangere. Isa ito yung bahay na po pwede natin bisitahin ngayon. Papasok tayo yan. Huwag kayong mag-alala, hindi naman kasama yung may-ari dito. Kasi bahay na ito nakuha na lamang nila ng 40 to 50%. Ito ang original. Wow. Medyo hindi naanay, no? Hindi siya inaanay. Pwede po, sige po. Dito kayo, ma'am. Ito kayo rito. Ay, dyan na lang. Opo. Ito yung kukunan natin yung wall ito. Okay. Katulad ng ginawa ko sa Insta. Sobrang ganda. Ganda. Isang kapa.
Swimming pool. Sarap. Pool sa ibabaw ng tubig alat. Luma na yan, pero swimming pool.